Magandang araw mga kasangkay. Bali, ang gagawin natin ngayon ay ititrim ko itong makupa, yung itong aking isang materyales. Ititrim ko yung mga dahon niya, kagaya nito. Yan, para mas dumami yung niya, mas dumami yung mga sanga. Kasi pag na-trim mo yung dahon nito dito sa lugar na to, na sa may pagitan ng dahon, may dito tumutubo yung tinatawag na embryo. Ngayon sa pagtitrim mga kasangkay, hindi basta-basta yan itinitrim. Kasi kung halimbawa tatanggalin niyo itong ng sagad itong dahon niya, itong tangkay, ay mas mayroong pag-asa na itong yung pinakanod dito sa na to. Kasi pag natanggal itong dahon, may tutubo dyan, mayroong node dyan mga kasangkay dito. Ngayon, ang tutubo dyan ay yung tinatawag na mga embryo o mga panibagong sanga. Ayaw, kung hindi tayo mag-iingat sa pagtitrim nito o pagtatanggal, baka matanggal natin ito na hindi pa nagbubukas yung kanyang tinatawag na meristematic zone, ay maaaring mamatay na yung tinatawag na mata o yung tinatawag na stomata. Kaya hindi na siya tutubuan ng panibagong sanga. Yung pa namang mga ganitong mga kahoy o mga dicot tree ay kadalasan madadamot ito magbigay ng sanga. Hindi kagaya ng mga rubber tree o mga baliti o mga ficus na yan, napakasipag niyan magbigay ng sanga. Kaya ito siguro, para sa akin mahalaga ito. Kaya kailangan maingat tayo sa pagtitrim. Ayun mga kasangkay, yun lang ang maaaring maibahagi ko sa inyo, na isang paraan din o isang technique para mabilis yung pagdami o paglago ng ating mga materyales sa mga binubonsai sa pamamagitan ng pagtitrim natin ng mga dahon. Ngayon i-apply natin dito yung kumbaga namang incheck paraan, yung tinatawag na pinching, yung ginagawa nila ito. Pero hindi, ang gagamitin ko na gunting mga kasangkay para magkaroon siya ng shape na maganda, bang formal mamaya kasangkay, mga update ko lang kayo kapag inumpisahan ko na kung paano ito i-trim. Saglit lang. Yan mga kasangkay, bali ititrim na natin itong makupa. Ititrim natin yung dahon. Kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan may style din yung pagtitrim para maganda siyang tingnan. Bali paliliitin lang natin yung dahon, hindi natin lubos siyang tatanggalin. Ganito mga kasangkay. Halimbawa mga kasangkay, ito yan, ganyan yan. Yan. Bali, paliliitin lang natin yung shape ng dahon. Parang ganito lang mga kasangkay. Yan. Maliit siya. Mamaya ipakikita ko lang uli sa inyo kung ano yung kalalabasan. Yan mga kasangkay, malapit na siya matapos. Yan mga kasangkay, bali tapos ko na siya i-trim yung kanyang mga dahon. Yan na yung kanyang kainalabasan. Yan. Pinaliit ko lang sila mga kasangkay
bago tuluyan malaglag itong mga ito, bago tuluyan malaglag yung mga ginupit kong dahon na yan, ginupitan ng dahon, ay may tutubo na dyan ng mga panibagong sanga. Ibig sabihin yan, mas mabilis siyang lalago, mas mabilis siyang kakapal sa pamagitan ng ginagawa natin kaysa antayin pa natin sila, natubuan sila ng mga bagong sanga sa lugar na to. Kasi bago sila tubuan, kailangan muna mag-mature na maigi yung mga dahon. Samantala kung gugupitin nga ninyo, mabilis siyang magmamature yung dahon. Ibig sabihin, mas aapurahin natin sila para dumami ang kanilang mga sanga. Yun lang mga sa mga kagaya kong beginner, sana nakatulong itong aking konting kalaman na binahagi sa inyo. Maraming salamat. Magandang hapon.